Purihin Ay, ng Tito. Panginoon. Hi, ikaw, Dito hi, po ikaw. tayo sa, Hi. anong lugar ito pala? Tenement. Ano yung, Bitas low rice. Bitas low rice. Bitas low rice. Meron po akong kasama rito, pamilya po ito. Pero hindi ko na po pa ito. Tito Andy. Ano, gusto mo ba? Para makita Tito nila. Andy. Nulo. Huwag na daw. Sino? Kasi na po, hindi ako nakaano. Baba, ikaw, baba. Hindi ako napagsuklay. Naalala ko nung araw. Alam mo, yung ba nagkwento ko natanggal sa trabaho dahil sa ganyan? Sabi ko, sorry, hindi ko alam. Bigay mo kay mama. Okay lang, sabi niya. Hindi niyo rin naman sinasadya eh. Oo. Hindi naman alam eh. Sabi sa akin, bukas wala na akong trabaho. Oh, ano, ba't wala? Ganito sa akin. Pero yung lalaki naman, okay lang yun. Siyempre, dahil pamilya sila, nagtutulungan, nakita ko yung natanggal sa trabaho. Siyempre, meron silang gusto ngabutin. Kaya pag nandun ako nagbabay, wala na picture. Ako na mismo kagad nagsasabi. Salita na lang kayo. Para marinig na, totoo nandito kayo. Na ano lang yun, nataon lang din na kailangan na siguro malaman. Oo. Sipin mo. Doon lang na ano. Ano yun? Inggit ang nangyari dun. May inggit sila. Pinagbulan ng inggit. Sige, bago tayo. Ayan na. Ito na, Umigislap. magsisimula na po kami mag-Bible study ni Mian. Umigislap dyan ma. Nagwe-welding yata. Sige, mananalangin muna tayo. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ni Sister Mian. Buksan po ang mga kaisipan upang lalo kami makinabang sa iyong turo at aral, sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo po yung pagkikinig ng mabuting balita o ebanghelyo, kung tawagin niya salita ng Diyos, yan po ay merong tulong sa buhay ng mga tao. Tignan muna natin. Ang tao po may dalawang kalagayan. Ganito po ang nakasulat sa sulat ni Juan. Tingnan natin muna, no? Ito, ikatlong Juan. Ang sabi dito sa verse 1, chapter 1, verse 1, mula sa matandang pinuno ng iglesia, para kay Gayo na lubos kong minamahal, sa dos mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Kita niyo po, meron siyang buhay espiritual. Kaya yung dalangin, sabi ni Juan, na tulad ng iyong buhay espiritual. Yun po, yung dalawa yung kalagayan natin. Meron tayong physical, meron tayong buhay sa espiritual. Ngayon, yung tungkol sa physical, ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang epistola ayon sa San Mateo 4:4. Tingnan niyo po ano sinasabi po ng 4:4 ng Panginoong Yesus. Actually, ito salitang ito, sinabi ni Yesus kay Satanas. Kasi po, ang tingin ni Satanas kay Yesus, nagpasting kasi siya ng 40 days and 40 nights. Hindi natural po na sa kalagayan tao si Jesus, nakakaranas siya ng gutom. Kaya sinabi ni Satanas, kumuha siyang bato. O Jesus, gawin mong tinapay ito. Sabihin, pagkain. Kasi nga po, nagpasting siya ng 40 days and 40 nights. Kaya sigurado, magugutom siya. Pero ang sagot ng Panginoong Yesus kay Satanas ay ito. Sa 4, Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So ito po sinabi ni Jesus kay Satanas, na lahat ng tao hindi lang dapat mabuhay sa pagkain, sa tinapay. Simbolo ng pagkain yan, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw.
Kaya may connection po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi po, meron tayong buhay sa loob. Yung buhay natin sa loob yun, hindi po natin nakikita. Pero bakit gumagalaw ang tao? Kasi nga po, meron siyang buhay. Ngayon, pag yung buhay po ng isang tao na nasa loob at umalis sa katawan, tignan natin si Santiago, ano po? Ito ang kanyang magiging kalalagyan o magiging estado. Ang sabi ni sa Santiago, Apostol Santiago, ito po, basahin natin. Ang sabi niya, sa 2:26 ng Santiago, patay ang katawan, walang espiritu. Kita niyo po? Ibig sabihin, talagang may dalawa yung tao talaga ang kalagayan. May katawan siya, meron siyang espiritu. Pero pag wala na yung espiritu, anong tawag ni Santiago? Patay yung katawan. Alam niyo po ba kung nakakita na kayo sa mga pelikula? O mismo ba kasi inyong mga mahal sa buhay? Alam niyo po ba yung pag-alis na po yung buhay ng tao, yung buhay na binigay ng Diyos, yung pinahiram niya, pagmasdan niyo po yung mga daliri niya sa paa. Yan, at saka yung pag-inga ng patay bago siya mamatay. Yung parang umagod siya ka. Wala na. O kaya yung mga pasaya dulo, mga ganyan din, wala na. Yan, lumabas na po yung buhay. Kaya sabi ni Santiago, patay ang katawan, walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So, pinapakita lang dito, talagang dalawa ang ating kalagayan. Isang spiritual at isang physical. So, yung physical po yung namamatay, yun po yung binuburol at nililibig pagdating ng, usually kasi yung burol, 3 araw eh. Ililibing na, no? Ibabalik na. Ibig sabihin, babalik na siya sa dati niyang kalagayan. Ang katawan galing sa lupa, then babalik sa lupa. Yan ang sinasabi po kay Adan, nang pagalitan siya ng Diyos, na kusahan. Kasi po, nagkasala kasi siya. Dapat si Adan po sana mag-guide kay Eva. Wala sinunod niya si Eva. Kaya nahulog po sila sa kasalanan. Tignan natin dito sa kasulatan sa Genesis. Anong sabi dito? Ganito ang sabi ng Diyos sa kanilang dalawa ni Adan. Ang sabi niya rito ay ganito. Yung chapter 3 po, yan po ito po yung pagkahulog sa tukso ng tao. O, tignan lang po natin ha. Ito po ang nakalagay. Nagtanungan silang dalawa ng Diyos. Ito. Simulan natin sa 8. Genesis 3:8. Nang dapit apon nang marinig nilang naglalakad sa alamanan ng Panginoon, Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. 9. Tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? 10. Ang sabi ni Adan, natakot po ako nang narinig kong kayo ay nasa alamanan. Nagtago po ako sapagkat ako yubad. Sagot ng lalaki. 11. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyo na ubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? 12. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Si Eva po yun. Tugon ng lalaki. 13. Bakit mo ginawa ang bagay nito? Bagay na iyon, tanong ng Panginoon Yahweh sa babae kay Eva. Mangyari po, nialin lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot naman nito. Kaya sa dalawang mag-asawa po, ang natukso si Eva. O anong naging reaksyon ng Diyos labang kay Adan? Ito po. Ito sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, ay yung ginawa may parusan dapat. Na ikaw ay na ikaw lang ang lahat ng hayop ang magdaranas
Mula ngayon, ikaw ay gagapang at pagkain mo ay alabok lamang. O kasunod sa 15, kayo ng babae ang aking pag-ahawain. Bini mo, bini niya, lagi kong paglalabanin. Ito po yung Adan at Eva, yung bini. Kaya nag-away po yung dalawa. Ang bini niya, ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Tapos ano nakalagay? Sa babae, naman ito sinabi, sa pagbubuntis mo, hirap ang daranasin mo, at sa panganganak, sakit ang titiisin mo. Kaya nangyayari po, pag manganak ang babae, yun nga, masakit po. Kasi po sinumpa sila ng Diyos dahil po sa kagagawan ng kasalanan. Ang asawa lalaki, yung nanasign, pananakop ka sa kanya bilang susundin. 17, ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ng ipinagbawal kong bunga. Dahil dito'y sinumpa ko ang lupa. Sa hirap ng magbungkal, pagkain mo'y magmumula, magiging ano na po siya, agriculturist. 18, ang damo ng tinik ang iyong ahanin. Alaman sa gubat ang iyong kakahinin. 19, sa pagod ng pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang may libing. Dahil sa alabok ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Yan po, kaya po yung tao, pagka namatay siya, pumabalik siya po sa pagkalupa niya. Pero anong araw po, nagtatrabaho ako, kwento ang lalaki. Kasi meron akong makasama lalaki kasi nagkaroon ng girlfriend na matanda eh. Ang kantsawan ganito. Ano naman ang amoy ng girlfriend mo? Kasi matanda yung girlfriend niya. At sabi ng lalaki, amoy lupa. Isipin mo, hindi pa patay. Amoy lupa na. Kasi may pera naman yung amoy lupa, kaya pinagtsatsagahan niya. Iba ang pera eh. Doon ko narinig yung ganon. Pero sa Biblia pala, sabi ng Diyos kay Adan, diyan ka kinuha sa lupa babalik ka. Kaya yung pagkalupa natin, babalik po sa lupa. Pero yung ating buhay sa loob, yung bigay ng Diyos, yun po babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Babalik po yun sa Kanya. At yan po ang tatanggap ng hatol. Kasi po ang paghatol ng Diyos sa tao, pag namatay siya. Kapag buhay siya, hindi pa po siya hatulan ng Diyos. Kahit anong gawin nyo, kaibigan. Kahit anong gawin nyo. Kasi, anong tawag dito? Mahal ng Diyos ang tao. Gumawa ka ng maraming kasalanan. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pero kung dumating ang panahon, hindi ka nagbago, kaibigan, at namatay ka, doon ka palang tatanggap ng hatol ng Diyos. Pero hanggat malakas ka, patuloy kang manamahal ng Diyos. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Wala pong kapares. At tawag nga po dyan, unmerited favor. Unmerited, ibig sabihin walang katulad. Hindi kagaya ng ibang tao. Mahal ka lang yan kasi nga meron siya na pwedeng pagkinabangan sa'yo. Hindi po gano'n ang Diyos. Ang tao po yun. Sabi ng iba, bakit mo mahal ang asawa mo? Siyempre, maraming pera yan kahit napangit siya. Gumaganda rin yan pagka nakikita ko na yung pera. Alam niyo naman po yung Pilipinong lalaki. Ngayon, ang buhay natin na araw-araw, sabi ni Jesus kay Satanas, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, dapat mabuhay din ang tao sa salita ng Diyos sa araw-araw. So, paano mo sisimulan ang magiging buhay mo sa buhay mo tungkol sa Diyos? Ako lagi ko po tinuturo, simple-simple lang. Pagmulat mong mata ng umaga,
Luhod ka, pasalamatan mo ang Diyos. Kahit nasa banig ka ba ng tulugan mo? Luhod ka, anong gagawin mo? Pasalamatan mo kaagad ang Diyos. Paggabi naman, bago kayo matulog, sasabihin mo sa iyong anak, anak, hali kayo. O darling, sama-sama tayo pasalamat sa Diyos sa nangyari sa maghapon na malakas tayo. Doon mo sisimulan yung salita ng Diyos araw-araw. Na ano? Alalahanin mo po ang Diyos. Tingnan natin dito sa isang talata sa mga ngaral. Anong sinabi ng Biblia po rito? Ito. Ang sabi po ng mga ngaral sa chapter 12 verse 1, ang sabi niya, alalahanin mo ang iyong malilikas sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na maramdaman ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo po ang Diyos. Anong alalahanin mo sa Diyos? Yung kabutihan niyang ginagawa sa iyo, kaibigan. Halimbawa, sa maghapon, matutulog kayo sa gabi ng iyong pamilya. Pasalamatan ng Diyos na lumipas yung maghapon, walang nangyari sa inyong mga buhay. Alam niyo po kung makikinig kayo ng balita, araw-araw ang daming aksidente. Hindi mo ba mapapasalamatan ng Diyos? Opo, mapapasalamatan mo na hindi kayo na-involve sa anumang kaguluhan. Kaya, yun po yung buhay sa Espiritu. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Umaga, pagkagising, pasalamatan ng Diyos. Tingin mo ang pasalamat sa Diyos at pagkatapos sabihin mo sa maghapon pong ito, gabayan mo po kami, Panginoon Diyos. Hindi naman po mahirap yun. Ipagtagubilin mo ang iyong sarili sa Diyos. Yun po sinasabi ni Apostol Pablo. Anong nakalagay? Tingnan natin yung Colosas. Chapter 3, verse 17. Ang nakalagay po dito ay ito. Ang ganda po na sinabi ni Apostol Pablo Colosas. Basahin po natin. Anong sabi rito? Chapter 3. Ito. Sa 17. At anuman ang iyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ano man ang gagawin mo, kaibigan? Pagsimula ng umaga, ang susunod niyan, marami ka nang gagawin, magiging busy ka na. Bago ka maging busy, kausapin mo muna ang Diyos sa isang panalangin. Pasalamatan niyo po siya. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 15. Ang sabi ay ito. 16, magalak kayong lagi. 17, palagi kayong manalangin. Anong sabi palagi kayong manalangin? Sinabi bang misa sa isang linggo ka manalangin, isang buwan ka manalangin? Hindi. Palagi, ano yung palagi? Tuloy-tuloy lang. Anong sabi niya? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yun po yung pagkakataon na pasalamatan natin ng Diyos. Isipin niyo po, ang daming natutulog. Yung iba hindi na po nagigising. Yung iba naman, habang natutulog, lumilindol. Yung iba, habang natutulog, bumabagyo. Mapalad ka, hindi ka nakaranas ng lindol, hindi ka nakaranas ng bagyo, walang pumasok na magnanakaw. Kaya, mas meron kang pribilehiyong pasalamatan mo ang Diyos. Kaya ugaliin po natin yan. Gawin natin practice sa ating buhay. Hindi po mahirap practicein yan. Kahit na 5 minuto nga lang po, bigyan nyo ang Diyos. Ang Diyos po, masaya na bakit? Ina-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos. Ang mahirap, at saka kalalapit lang sa Diyos pag may problema ka na. Kaya tandaan nyo po. Sabi nga ng iba, pag may problema yan, lalapit din sa Diyos yan. Hindi po ganun ang sinasabi ng tao.
Opo, ganun po sinasabi nila. Kaya tandaan niyo po ito ha, kaibigan. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Kung yung kapitbahay mo nga, pinasasalamatan mo kapag meron kang nakukuha paginabang eh. Ang mas more ang Diyos. Yung buhay mo, ininga mo, bigay ng Diyos, yung lakas mo. Oh, bigay ng Diyos, kaya mapapasalamatan mo siya. Kaya sa ating buhay, kaibigan, ako, wala po akong pwedeng ipayo sa inyo. Kundi yung manalangin lang po tayo, pasalamat. Una, pasalamat. Huwag po kayong lolod na humingi kayo kagad ng inyong kailangan. Unahin nyo muna yung pagpasalamat sa Diyos. Yun ang nakalagay sa Biblia eh. Pasalamat kayo sa Diyos sa panalangin. Alam niyo po, pagka ganon, alam naman ng Diyos kung anong kailangan mo eh. Kahit hindi mo na nga iligin eh, ibibigay ng Diyos yan. Di bakit? Wala po tayong may lilihim sa Diyos. Kaya nga, Almighty God yan eh. Kaya tatandaan po natin ang buhay natin dito sa lupa. Ang sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, Satanas, kundi nabubuhay ang tao sa salita ng Diyos araw-araw. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kami po palang mga tao, gaya ng sinabi ng aming Panginoong Yesus, dapat kaming mabuhay sa iyong salita. Hindi lang po sa pagkain, kundi mabuhay kami sa iyong salita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Kayo po mga nanonood ng video ito, sana meron kayong napulot. Meron po akong hawak na Biblia po, amen. Kung meron kayong Biblia, sundan nyo po. Kahit anong Biblia, hindi naman po ako maselan. Ang importante, meron kayong natutunan. Kasi sayang naman po, kahit konti lang, wala kayong matutunan. Bakit pa kayo nanood o nakinig? Diba? Kaya kung nga ako kahit na gaano katagal, nagsasalita ako, nagtitiis ako eh. Pinagtitiis ako nga kayo eh. Gusto ko lang po makapag-share sa inyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, ako po pala si Brother Manny Bautista, isa po ako senior citizen. 64, nandito po kami sa Barangay 99. Yung tinatawag nilang, ano yung sister niya? Bitas low rise. Ayun, Vitas Low Rise. Ito po yung dating project ni Diyos, Dado Macapagal, na pinagawang housing noon, nanluluma na, at ngayon binago na po. Ano po? God bless us all.